Napagtanto ni Lin Zikhen na ang antas ng biological rank nito ay lumundag mula sa ordinaryong Tier Siyam na Grand Perfection patungo mismo sa Advanced Tier Siyam na Grand Perfection. Iyon ay isang dambuhalang pag-upgrade sa ranggo simula noong magulo nilang engkwentro doon sa kagubatan sa baybayin. Agad siyang sinimulang tuksuhin ng Fox Goddess, na mapaglarong nagrereklamo na ang tanging gusto niya lang naman ay gawin itong kanyang personal na bed slave. Gayunpaman, may lakas ng loob pa itong subukang patayin siya, habang bumubulong kung gaano kawalang puso ang mga lalaki. Hindi pinatulan ni Lin Zikhen ang pag-arte nito. Hiningi niyang malaman kung bakit nakatutok ng husto ang pansin nito sa kanya gayong ang Origin Land ay literal na tinitirahan ng mga maalamat at tanyag na mga henyo sa buong mundo. Ngumiti ng masama ang Fox Goddess sa kanya at inamin na mayroon lamang siyang matinding pananibik sa mga taga-daigdig, at eksaktong sila ang kanyang tipo. Ngunit siya rin ay lubos na naghihinala. Samandal siya sa kanyang dambuhalang mga buntot, at kinwestiyon kung paano sa buong mundo ang isang hamak at itinuturing na mahinang tao ay nagtataglay ng matataas na uri ng cheat tulad ng spatial storage at ng kakayahang sumipsip ng life essence. Pagbaba mula sa kanyang kinauupuan, lumapit siya ng husto kay Lin Zikhen upang itanong kung talaga bang katutubo siya ng daigdig. Pinanatili ni Lin Zikhen ang kanyang kalmado at kinumpirmang totoo ito. Sa pagpapasya na paniwalaan muna siya sa ngayon, ipinatong niya ang isang kamay sa dibdib nito, habang napapansin ng may tunay na pagkagulat na ang hilaw nitong lakas ay sumabog pataas simula noong huli nilang labanan. Ngunit hindi lamang siya naparito upang purihin ito. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng kulay pusong pulang liwanag habang nagtataka kung kaya ba ng ating bida na tiisin ang kanyang pinakamalakas na likas na banal na kakayahan, ang charm. Bago pa man makaisip si Lin Zikhen na umilag, ang kanyang kulay pink na spiritual energy ay umikot na sa paligid nito. Instant na isang mabigat na mental suppression ang sumalpak sa kanyang utak, naganap na nagparalisa sa kanyang katawan at nag-iwan sa kanya na hindi man lang may galaw ang kahit isang kalamnan. Habang mapanukso na nakasandal kay Lin Zikhen, bumulong ang Fox Goddess na dahil tinamaan na ito ng kanyang charm spell. Ang isip nito ay dahan-dahan ngunit tiyak na magbabago. Mula sa sandaling ito, lalaki siya na may pag-aalaga sa kanya, haangga sa kanya, at magiging labis na nahuhumaling na ang mga mata nito ay hindi na muling titingin pa sa ibang babae. Bumulong siya ng isang nakapangangilabot na babala ng diretsyo sa tainga ni Lin Zikhen. Sa hindi kalayuan, ang Shanghai City ay ganap ng masasakop ng plant god cult, at ang mga mutant beast ay magtatakip sa bawat pulgada ng daigdig. Naiwang nagulat si Lin Zikhen nang casual nitong idinagdag na uupo lamang siya sa likod at papanoorin ang kaguluhang maganap, nasabik na naghihintay na makita kung makapagpapakita ito ng isang kasiya siyang pagganap para sa kanya. Bago pa man siya umalis, lumapit siya rito sa huling pagkakataon. Upang tiyakin na alam nito kung sino talaga ang may kontrol, habang mayabang na ibinubunyag na ang apelyido ng kanyang magiging master sa hinaharap ay Su, at ang pangalan niya ay Juju. Sa pagsasabi sa kanya na tandaang mabuti ang kanyang pangalan, si Su Juju ay naglaho sa manipis na hangin. Sa sandaling umalis siya, ang mental suppression ay instant na napawi, at sa wakas ay nagawa na namang may galaw ni Lin Zikhen ang kanyang katawan. Bagamat malaya na siya, nagbabala ang mga instinct ni Lin Zikhen na nagtanim ito ng ilang uri ng nakatagong ipinagbabawal na sumpa malalim sa loob ng kanyang katawan. Dahil ang sarili niyang spiritual power ay hindi man lang ito matukoy, nagpasya siya na ang pinakamahusay niyang magagawa ay maghintay sa pagbabalik ng Pavilion Master na si Chi Chingmo upang tulungan siyang suriin ito. Sa magandang anggulo, ang kanyang system ay tumunog ng may dalang malaking balita. Ang pagkaligtas sa brutal na salot ng daga ay nagbigay sa kanya ng progreso patungo sa isang pangmatagalang achievement. Kapag nakaligtas siya sa isang daang matitinding sakuna, may unlock niya ang isang malakas na biological attribute, ang survival of the fittest. Napagtanto ni Zikhen na kapag opisyal na silang ipinadala sa napakapanganib na Origin Land, ang pag-unlock sa passive skill na ito ay magiging isang napakadaling bagay na lamang. Samantala, ang Student Council President ng Shanghai University na si Zhou Hong ay nagmamasid sa malungkot na kinahinatnan. Ang pinangyarihan ng labanan ay pambihirang malupit, at maraming matatapang na estudyanteng mandirigma ang tragikong nag-alay ng kanilang mga buhay upang maitaboy ang kawan ng mga mutant. Pagkaraan ng isang oras, nang ang mga higanteng mutant na daga ay ganap ng naitaboy,
Ang nagwaging puwersa ng tao ay nagsimulang maglinis sa mga nasirang kalye, isinasakay ang mga sugatan, at binibilang ang kanilang mga casualty. Habang ang mga mediko ay nag-aasikaso sa mga nakaligtas, isang espesyalisadong defense squad ang nag-escort sa ilang mutant botanist ng diretsyo patungo sa higanteng pulang puno ng plant god cult, upang malaman kung ano ba talaga ang kanilang kinakaharap. Upang ligtas na maska ng sistema ng ugat sa ilalim ng lupa, si Lu Qingyu at ang kanyang mga kapwa cyborg ay nagpadala ng mga advanced probe robot ng diretsyo sa dambuhalang sinkhole sa ilalim ng higanteng puno. Ang mga sensor ng probe ay nagbunyag ng isang dambuhalang kuweba na puno ng mga kumikinang na asul na kristal, ngunit mabilis silang humantong sa isang malaking hadlang. Ang kailaliman ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ng sinuman, at ang mga robot ay hindi na kayang bumaba pa ng higit upang hanapin ang pinakailalim. Ngunit bago pa man nila maproseso ang misteryong ito, ang nakatatakot at may mga tinik na itim na baging ay marahas na sumabog palabas mula sa kailaliman. Sa pagkapansin nito, sina Lin Zichen, Shen Qingan, at Yu Yan ay wala nang nagawa kundi sumigaw para sa lahat na tumakbo palayo.